So, yun na nga mga ka-Fins. Hi, and welcome to our vlog. First time First together. time namin to. First time namin. So, pagpasensya nyo na kung ano man magiging kalalabasan nito. Enjoy lang natin. Yes. Kasi ang sesya ng topic natin. Masaya magiging natin, topic natin ngayong araw. So, pakilala ko lang muna sa sarili ko. Siyempre, kilala nyo naman na siguro ako. Mike, at itong aking napagandang misis. Of course. Hailey. Yan. So, ayun na nga guys. Onting anong tawag dito? Ano lang? Disclaimer. Basta yung ganun, yung kaunting kalaman lang about Fins and Tackles vlog. Sa vlog natin. Oo. Kasi yung iba, siguro, ang in-expect, limited lang to fishing, yung mga unboxing, katulad ng mga previous episodes. So, naisip kasi namin na, syempre, eventually, mauubusan tayo ng mga ng mga unboxing episodes. So naisip namin bakit hindi natin haluan ng ibang contents, di ba? Like ng food vlog. Oo, yun, travel, off topic yun, di ba? Off topic siya. Pero ang nito, kailangan natin magkaroon ng variety para hindi kayo manawa. So magkakaroon din siguro tayo in the future ng travel vlogs, yun nga, katulad ng nasabi niya, yung food vlog. Magkakaroon pa rin ng mga, anong tawag dito? Yung mga unboxing natin. Tapos fishing videos. Mga tackle shop visits. Ito, yung gagawin natin ngayon is purely discussion. Discussion lang. Of yung mga trending topics, mga ganyan. Siyempre, regarding naman sa fishing tong pag-uusapan natin ngayon. Oo. Yes. Yan. So, ayun na nga. At simulan na natin. Ano nga ba tong issue na to? Dandararan! So, lagi kasi natin naririnig sa mga ka-Fins natin. Oo. At malamang maraming makakarelate. Kaya yun ang naisip namin i-cover, i-discuss ngayon sa video na to. Oo. So, ano yun? Ano ang top 3? Top 3 na pinag-aawayan ng mag-asawa, mag-jowa, magkarelasyon pagdating sa fishing. Yan. Masaya to. Oo. Ang daming ang dami ko nababasang ganyan. At saka ang dami kong compilation sa isip ko ng mga nakwento ng mga ka-Fins natin dyan. Shoutout sa inyo mga ka-Fins. Alam niyo yan kung sino kayo. Alam niyo yan. Pero in fairness sa mga customers namin, karamihan sa kanila, very few lang naman talaga yung nagkakaroon ng ganyang issues. Yan, tungkol dun sa ganitong topic natin. Konti lang naman, ang karamihan talaga sa kanila, talagang meron silang supportive wife, supportive partner. Yeah. Oo. Napaka-swerte rin talaga ng karamihan ng customers namin na talagang masaya at malaya nilang nagagawa yung hobby nila. Kagaya ko. Buti na nga lang. Buti na nga lang. Oo. Pero alam mo, naiintindihan ko din naman, tayo kasi, yun na nga lang, buti na nga lang na nagkakaintindihan kami. Pero, at the same time, naiintindihan ko rin yung side na bakit may mga partners or bakit may mga asawa misis, karamihan na hindi sinasabi nilang hindi nagsusupport dun sa hobby nung husband nila or nung asawa nila. Yes. So, ako naiintindihan ko rin yun. At the same time, naiintindihan ko lalo, of course, yung mga talagang supportive dun sa husband or partner nila or jowa nila. So, sa ngayon, okay, pag-uusapan natin to ng masaya, nang walang masasaktan. And hopefully, by the end of this video, magkaroon ng clarity sa mag-partners. Hopefully. O kung hindi man, sana, alam mo yun, magkaroon ng konting kurot. Okay, ang mahalaga lang naman, pag napanood ito ng mga ibang subscribers natin na makaka-relate, kahit paano na i-voice out natin yung point nila. At syempre, naintindihan din natin yung part nung bakit hindi nagsusupport
or bakit hindi naiintindihan Ni Mrs. o ni ni partner. misis o ni partner yung ganung klaseng hobby. Yes. Okay. Okay. So, ang dami na namin paliwanag. Baka Ah. masyado na kayo naguguluhan. So, ano nga ba ang Mm. top 1? Tan-tan-tan. Bang! Siyempre, Budget. budget. Diba? Diba? Bakit? Bakit nga ba? Bakit nga ba? Eh, ikaw Bakit? magandang tanungin dyan kasi ikaw yung misis. Kunyari, ikaw yung nando sa part ng misis na nag-reject. Bakit budget? Budget, syempre, alam naman natin, ang fishing kasi naman, as we all know, talagang magastos na hobby yan. Sobrang, ewan ko sa iba, pero ako, namamahalan talaga ako kahit sabihin na nating nagtitinda kami ng mga fishing equipment. Pero sa part, syempre, I mean, bilang kahit paano, nangingisda, namamahalan din talaga ako. Kahit dati nung wala pang Fins and Tackles fishing supplies, talagang hindi na siya, talagang dapat nag-fishing ka talaga pero para maintindihan mo. Kung titingnan mo kasi ang fishing ngayon, mas affordable na compared before. Kasi dati pag sabi mong fishing, pang mayaman sport yan eh. Diba? Actually, hanggang ngayon naman, Mm-mm. sinasabi nila na yung ganitong fishing talagang pang yung May can kaya. afford, oo. Kasi imagine, basic setup lang, like yung pang bottom fishing, Mm. more or less siguro nasa, yung pang bottom fishing na na Basic, pinaka-basic setup. hindi, ibig sabihin, kasi sa ibang mga platforms, Mm. oo, makakakuha ka sabihin natin, less than 2,000. Pero syempre, expect mo na hindi ganun tatagal ang itatagal. Mm. Diba? So, kung dun ka titingin sa medyo tatagal, yung good quality, siguro more or less, mag-uumpisa ka sa 3,000, more or less, no? So, very basic yan, like rod, ano ba? Reel, Oo, yung rod, lines. reel, lines, mga swivels, Swivels, mga lures, yeah. hooks, ganyan. Yeah. So, more or less, Terminals. nasa 3,000. Mm. So, yun pa lang. Yung budget na yun, di ba? So, Oo. yung 3,000, baka mamaya, syempre, sa iba, pang isang buwan na yan na kahit paano pang bigas o kung ano man. Oo. Tapos biglang gagastusin pa ni Pang Mr. groceries. Oo. Diba? Tama naman yung point doon nila, Mrs. May mga iba kasing, diba? May mga ibang anglers na sa sobrang gusto niyang mag-fishing, nalilimutan niya na minsan yung mga responsibilidad. Siguro, hindi ko nilalahat Hindi ko nilalahat. So, yun din siguro ang kinagagalit ng ibang mga spouses na... Kasi isipin mo 3,000 pesos para sa isang normal na pamilyang Pinoy. Ang dami nun, kung may spread mo ng tapos nasabi na mismo, pinambili mo lang ng isang bilihan. Di ba? Ganun. Kung ibinili mo ng isda yan sa palengke, ilang isda na yan, ilang kilo na yan. Tama naman. Kaya lang, syempre, sa side naman na talagang yun ang hobby mo. Diba? Hindi yung isda Hindi yung experience. Yung experience ng pag-fishing. Yung adventure. Di ba? Yung fishing adventure. Ika nga nila, ang masayang part ng fishing is yung fishing itself. Yung catching, bonus na lang yan. Yun. Kaya, yun. Anyway, yun ang kinagagalit. Bakit budget ang nagiging dahilan? Kasi nga, merong mga anglers na inuuna pa minsan lang naman. At hindi naman lahat. Inuuna ang mga pag-shopping ng mga ganyan, mga fishing gears. Fishing gears. Equipments. Oo. So, kaya nag-aaway. Di ba, one time nga, may nabasa kami sa social media na talagang sinira ng asawa yung mga gamit ni Mister. Oo. So, yung mga ganun, nakakalungkot din. Paano ginawa? Chinap-chop. Yun, sayang din naman. Sayang, mahal din yun, no? Ay, oo. Alam ko yung gamit niya eh. Chinap yun. Pero alam kong alam kong nasa masayang ka na ngayon, sir. Alam kong nasa masayang lugar ka na ngayon.
Kung Masayang sino ka man. kalagayan ka na nasa masayang lugar tuloy, kalagayan ka na ngayon. Yan. Talaga chinap-chap? Oo. Hmm. Chinap-chap. Shoutout sa'yo, sir. Okay. Ano pa ba? So, ano pa ba? Bakit budget? O, yun nga. So, bukod dun, yun, priorities kasi syempre. Oo. Syempre, ako bilang misis, syempre, unahin muna yung mga bagay na kailangan Mas para sa kailangan. pamilya kaysa sa budget para sa mga fishing gears. Kasi kung naibibigay naman, di ba, ng asawa mo, ng mister mo, yung mga pangangailangan muna, makikita din naman ng ni misis. Ma-appreciate ni misis yun at makikita din naman yung support kapag maayos ang pag-budget mo for the family. Pero tingin ko, mostly sa mga ka-fins natin, ganun naman. Responsable anglers. Basta ka-fins, mga responsible. Power. Mga ganon. Yan. Oo. Diba? Yun naman ang masaya doon. Kapag naibigay naman or na-prioritize yung ano para sa family. Kung ano yung kailangan. Oo. Sigurado ko, ako bilang misis, mukhang hindi man 100% mawawala yung mga issues, mababawasan ng malaki. Oo. Makakaramdam ng freedom. Kalayaang mangisda. Yan. So, anong doon? Anong lesson doon? Dapat, moral of the story? Dapat, siguro, unahin muna ang pangangailangan syempre ng pamilya. Yes. Para masaya kayo pareho. Para walang away, walang discussion. And in English, be a good provider and everything good will follow. What? No? Basta ganon. Yun. Okay, so saan naman tayo ngayon? Sa pangalawa. Ano yung pangalawa? Yung time. Time. So, bakit time? Because time is gold. Ang budoy! Ano ba yan? So, ako naman, oras, di ba? Bakit kasi, nga? pag ang angler, alam naman natin na gaya natin, mga addicts of fishing, minsan syempre, maghapon. Hindi man. Minsan, nalilimutan natin na meron ding pangangailangan na ang ating misis. At yun ang oras. Siyempre, dapat meron din baby time, merong date. Alam mo yun, di ba? Paramdam mo rin naman na na may halaga pa rin siya. Na may time ka pa rin. May time ka pa rin kahit na ini-enjoy mo yung pag-fishing. Oo. Kasi syempre, ang fishing, time consuming. Minsan nga, hindi natin namamalayan yung oras, na hapon na pala. Imagine, mag-start ka ng mga 3 a.m. Biyahe ka na ng alas 2 or 3 para makarating ka halimbawa ng 4 kasi feeding time. Diba? So imagine yung ganung effort na binibigay mo para sa fishing. Pero pagdating sa yung iba, pagdating sa partner nila, parang hirap na hirap bumangon. Parang tamad-tamad. Pag fishing, pag ano pa lang na gano'n, dilat ka agad. Yung iba hindi pa natutulog. Parang ikaw. Kumaingay. Buti na lang, no? Oo. Pero hindi, minsan ako pa gumigising sa'yo. Minsan lang naman. So, yun na nga. Tapos, so, yung mga iba kasi nga, yun nga, nakikita kasi ng mga partners nila, ng mga asawa nila, na masyado kang excited pagdating sa ganyan. Pero pag magde-date tayo, parang... Yung inuugapan ganyan. Halika na, labas tayo, date mo ako. Tapos mga ganun. Mamaya na. Bukas na, nantok pa ako. Pero pag fishing, pucho, walang tulugan, no? Kahit nangangalumata na, na nangingitim yung eyebags sa gano'n. Sige! Walang tulugan. Magsiset na ako ng rig ko niyan. Yan. Woo! Kasi nga, di ba, dahil hindi sila into fishing, hindi nila nakikita yung fun, yung enjoyment na nararamdaman ng angler. Kaya hindi sila nakaka-relate doon. So feeling nila na iiwan na sila or hindi na sila napapansin. So, pero minsan naman din talaga, minsan din naman
meron din may mga bubwit ako dyan na naririnig ko na. Ano sabi? Minsan nga, talagang napapabayaan naman din talaga. Mapapabayaan in terms of time. Ang mga partner na dahil masyado na wag naman din tayong ganun. Ganun ba ako? Hindi. Hindi naman. Oo, parang ganun ka pala minsan. Pero hindi ko namamalayan. Kasi magkatabi tayo nag-fishing. Saan nauuna pa sa spot to, guys? Hindi ko nga alam na magkasama pala tayong dalawa. Bigla na lang kami magpapanagpo sa spot. Oh! Nandito ka na! Oo, anong huli mo? Wala ka pala eh. May huli ka na ba? Wala pa eh. Oo. Ayun nga. Tapos, meron din palang iba. Kasi syempre, ang mga babae, yung skin nila, ayaw nilang ma-expose kasi nakakaitim, tapos nakapangit ang balat. Yung iba talagang hindi matyaga. Kasi pag nag-fishing ka, kailangan matyaga ka. Sunog. So, yung iba, sa umpisa, magkasama silang darating doon. Tapos sa hapon yan, syempre, ang mga babae, medyo mainit na. Babalik na yan doon sa room nila, no? Kasi nga, mainit na. Habang ito namang mistero, yung partner niya, hindi namamalayan yung oras. Oo. Kasi hindi rin namamalayan yung init. Diba? Kasi kahit anong takip mo kahit anong suot mo, mangingitim ka Pero sa mga nangingisda, sa mga anglers, wala yun Hindi iniinda. Ang mga anglers, mga kapinsato, mga solar bird. Oo. O ngayon, kapag nag-fishing na, gabi na minsan, hapon na, no? Naghintay maghapon si Mrs. Oo. So, yun, yung time. Nakapamiwang na yung gano'n, no? Taas! Oo. Ang ganyan yun, no? Tapos sasabihin pa sa'yo, wala ka naman palang huli. Wala namang huli, ha? Pinaghintay mo ako dito. Sabi-sabi ka. No? Dapat umorder na lang ako kasi hinintay kita. In-excite mo pa ako na uuwian mo ko ng huli. Pinaghintay mo lang pala ako. Dinamok-nakot dito lahat. Yun, mga ganung Although, syempre ako bilang misis, talaga naman nakakainip. Imagine, ilang oras kita hihintayin. Umalis ka ng 3:00. Uuwi ka ng bandang 6:00. Swerte ko kapag umuwi ka, nag-break ka ng halimbawa, 11 to 3. Yung iba, nagtutuloy-tuloy. Di ba? Dire-diretso. Natutulog na lang sa bangka. Di ba? Wala silang Ang tagal nun maghihintay ka from 3 a.m. halimbawa, 3 a.m. hanggang, sabihin mo na hanggang 5 o hanggang 6. Pero baka babawi naman. Oo, kaya lang yung gano'ng kahabang oras, nakakainip yun sa mga hindi nag-fishing. Oo. Kaya talaga importante talaga na magkasundutin kayo sa mga ganyang klase na sa mga hobbies niyo. Oo, hobbies. Importante din. Swerte ko. Kaya swerte na nga lang talaga natin. So, punta tayo sa pangatlo. Yung matindi Ano yung pangatlo? Oo. Mapagduda. Yes. Yun. Meron ba talagang gumagawa ng ganun? Meron talagang nangyayari. Pero yung gumagawa ng ganun, hindi natin din naririnig ko lang sa mga bumbuit natin. Na na may nambababae? Grabe ka naman, dinirect mo naman agad. Yun naman yun di ba? Yun ang top 3. May mga naririnig kasi yung ganyan. So, ang top 1 is budget. Top 2 is, ano ba yun? Yung time. Time. And then, ito nga. Top 3 yung infidelity. Infidelity. Isip lang yun. Yun na nga, yung mga iba kasi ginagawa or sinasamantala yung time na binigay sa kanila. Hindi naman din. Minsan kasi, syempre, hindi sa pagtatanggol sa mga lalaki, pero minsan kasi may mga misis din na napaparanoid. Siguro kasi baka merong past baka issues. Meron na, oo. Baka trauma na yun. Oo, posibleng ganun. Nahuli na. Oo, nahuli na before. Kaya ngayon, minsan tuloy, kahit gusto mo lang talaga mag-fishing, iisipin, namimingwit ka ng sirena. Meron palang ganun, Meron nga. Kaya lang, paano ka makakapambabae nun kung busy kang mag-fishing? Or after, ganun. Paano yun? Sasabihin na, paano? Mga pinagsasabay. Ha? Total, hindi mo naman ako sasamahan.
Tapos Magsasama na lang ako ng iba. tapos nandun yung Oo, yung third party. chika bebes nila. Oh. Diba? Ang tiyaga naman nun, ang init-init. Snake. Ang init-init, papainit. Init. Pero meron siguro ganun. Or yung iba daw, ano ba yan, after ng fishing, sasabihin, nandito pa Sumisegue. ako, ganyan-ganyan. Yung pala, wala na sa fishing spot. Oo. Imbis na napakainit, nasa napakalamig na Nasa pala. malamig. Nasa madilim at malamig. Yun lang. Yun lang. Mali naman yun. Pero minsan kasi talaga, hindi ko alam kung saan ang lamang dun pero siguro most of the time, misis kasi napaparanoid dahil yun nga. Dahil may pag matagal past issues nawawala. Oo. At yun nga, again, pag trauma. May kasamang trauma at pag-aalala yun. Kaya yun nga ang nangyayari. So, dapat, paano i-address yung ganun? Huwag mo nang gawin. Huwag ka na mag-fishing. Hindi, huwag ka mambabae. Mahirap yung huwag mo mag-fishing. Oo nga. So, ang lesson doon, tigilan mo kung gusto mo mabuhay ng matagal at mapayapa at masaya. Tigilan mo ang pangbababae, bigyan mo ng tamang panahon, i-prioritize mo ang needs ng family before anything else. Kasi yun nga, again, sabi ko nga kanina, pag nakita naman ng partner niyo yan, siya na mismo ang magpapakita ng support na yan, sa hobby mo. Dahil nakikita niya na hindi ka nagpapabaya. Nakikita mo ba yun sa akin? Hindi natin makita pareho sa isa't isa yan kasi pareho tayong maghapon. Pareho tayong maghapon sa pagtitinda at sa pag-fishing kapag nawawala at nagsasara ang shop. So yun ang top 3. Oo nga. So kung meron pa kayong siguro kung may iba pa kayong topics na gusto or reasons pala, sorry, kung may mga naiisip pa kayong ibang reasons bakit bakit nagiging dahilan kung bakit hindi nagkakasundo ang couple o magjowa, just comment down below. Yes. Yan. Para next time rin natin, discuss namin. At saka kung meron kayong gusto pang mga topics na gusto nyo i-discuss namin as husband and wife. Yan. Just let us know. I-comment nyo lang din sa comment section. Yun. Yan. So sana itong natin, yung walang kakwenta-kwenta namin. Walang kakwenta-kwenta naming pinagsasabi dito. Sana kahit paano kapulutan nyo ng aral. Kahit paano kapulutan nyo ng aral at sana yung ganitong punto na mga hindi nagsusupport maintindihan din ng mga partners nila. Yes. At the same time, yung mga nag-enjoy din naman sa fishing, congratulations. At masaya kayo. Pero ang pinakamaganda yan is yung communication. Yan. Compromise. Diba? Kung meron kayong ipag-usapan nyo ng maayos. Kaya alam mo, natutuwa talaga kami. May mga customers pa rin naman kami na mag-asawa na talagang ang saya-saya nila pag sabay silang nag-shopping para bumili ng fishing gears nila. Bihira din kasi yun. Oo. Hindi lahat Hindi lahat. Bihira. So, ang saya namin kapag mag-asawa o magjowa yung talagang parehong hobby. Shout out kay Sir Leo and Ma'am Joanne. Yan. Diba? And yung sino yung Vanjo? Kay Vanjo, pati kay Cristel. Yan. Yes. So, yun yung dalawang couples na talagang very supportive sa isa't isa. Na talagang nakakatuwa. Matindi. Diba? May times pa nga na minsan yung mga yung misis ang talagang nagpo-push na bumili ka niyan, ganyan. Sinusurprise pa. Kunyari, nanalo sa raffle. Shout out kay Sir Chris. Kay Sir Chris, ayan, matindi yun. Napaka-supportive din ng wife niya. Sino pa ba? Yung mga tipong taong mga anglers na mapapasana all ka. Marami pa. Oo. Nakakatuwa. Ang saya-saya kapag ganun yung pumapasok sa na customer.
Oo, Siyempre, di ba? Tawanan lang ng tawanan eh. Minsan, mas marami pa yung tawanan namin Kaysa kaysa sa doon sa nabibili. mga nabibili nila eh. Pero, di ba, yun naman ang masaya. Yun ang masaya. Oo. Masaya din kapag ang pinag-uusapan nyo, syempre, pare-pareho kayo ng interest. Same wavelength. Oo. Diba? Hanggang sa nagiging magkakaibigan na, magbabarkada na. Nagkayaan na mag-fishing kaya hindi naman natutuloy. Hindi naman natutuloy kasi walang magpapantay. Wala eh, hindi tayo po pwedeng mag-fishing lagi. Siyempre, kailangan mo natin tutukan ng ating negosyo. Ano pa ba? Ay nga pala, shout out nga pala dun sa mga, mga top engagers. Engagers. Mga to. Shout out natin sila. Sige. Yun. Ta. Ay, pucha, grabe naman. Unang-una. Oo, for ano to? Anong period to? From June 14 to June 20. Yan, unang-una. Pucha, napakatindi nito. RL Garage. Woo! Ilang points? 480 points. 3 weeks straight. Wow. Napakatindi mo, bro. Grabe naman kasi. Kapins! Grabe naman kasi kahit anong oras. Minsan tulog na nga ako eh. Oo. Nag-engage pa rin siya. Nakalagay, #Kafins, naiwan niyo pong bukas. Oh, grabe yan, guys. Ang ilaw niyo. Pinakamatinding engager to. RL Pinakamatinding Garage. fan, tapos pinakamatinding stalker. Ini-snipe kami lagi niyan. Oo, pero na-appreciate ko talaga grabe si brother, si Brad. #Kafins. Oo. Tapos Okay. pangalawa, Ang next is si Jim Lawrence. Maraming salamat, sir. Thank you. 362 points. Wow. Thank you. And sumunod ay si Small time Malolos Angler. Oo. Hindi ka small time, sir. Big time ka sa puso namin. Maraming salamat sa suporta. Yeah. And then, si Nonato Heron Hinon. Maraming salamat, sir. #Gapins. Ang next syempre pa, mawawala pa ba? Master Robolpo Vivar. #Gapins. 116 points. Grabe naman yun. Thank you. 9 weeks streak. Yun, maraming Shout salamat out po sa inyo lahat. Maraming salamat Maraming salamat po. Thank you po sa suporta. Yes. Sa mga ating engagers. At yun na nga, at dito na muna natin tinatapos ang ating vlog ngayong araw. Oo, ang walang buhay-buhay. Pasensya na po kayo dahil first time namin gawin to. Actually, mga first episodes namin, puro puro unboxing. Puro unboxing, Oo. Yan lang yung iba, product review. Baka yung iba nabobore. Excuse. So ito, hinahaluan natin ng ganito para magkaroon ng interaction sa mga through your comments. Yes. So, that's it mga ka-Fins. Yun muna. Yun na muna para sa araw na to. So, maraming salamat sa panonood. Thank you po. And see you on our next vlog. Bye!